Magandang umaga, ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga nakarang oras, nagkaroon na ng dalawang landfall itong si Bagyong Aghon. At yung unang landfall nito ay dito sa bahagi na isla ng Homonhot, Pigiwan, Eastern Samar, biyan ng 11:20 p.m. At pagkatapos itong baybayin or diretsuhin or dumaan dito sa area ng Homonhon Island, ay nagkaroon naman ito ng pangalawang landfall sa bahagi ng Giporlos sa Eastern Samar kanina nga madaling araw ng 12:40 a.m. At yung latest location po natin, kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Aghon dito sa coastal waters ng Catbalogan City sa Samar. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 km per hour at pagbugso na umaabot sa 90 km per hour. Patuloy ang paggalaw nito northwestward sa bilis na 30 km per hour. At ito naman ang ating latest forecast track para kay Bagyong Aghon. Tapos ng dalawang landfall ni Aghon sa ilang areas ng Eastern Samar, sa kasalukuyan binabaybay na ito or nakaka-apekto na ito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. So for the next 24 hours, inaasahan natin ang patuloy na epekto nito sa Eastern Visayas area. After that, lalabas ito sa karagatan ng Samar Sea na kung saan posible magkaroon ulit ng susunod na mga landfall, particular na sa ilang areas ng Bicol Peninsula. So, after Eastern Visayas, Bicol region naman yung areas sa dadaanan nito nga si Bagyong Aghon. And within that 24-hour period, apektuhan nitong malaking bahagi ng Eastern Visayas, Bicol region area, at lalabas na ito sa coastal waters ng Bicol Peninsula. So, for the next 24 hours, bukas na madaling araw, araw yan ng linggo, itong sentro ni Bagyong Aghon, posibleng nandito na sa coastal waters ng Jumalig, Quezon. Posible mas lalakas pa nga ito into a tropical storm category at habang binabaybay na ito ang karagatan ng Philippine Sea, magpapatuloy yung generally northward at pa-northeastward na galaw nito. So ito na yung tinatawag nating recurvature period na kung saan gagalaw na itong si Bagyong Aghon papalayo sa ating bansa. 24 hours after that ay posibleng yung sentro ni Bagyong Aghon ay nasa 140 kilometers east ng Kasiguran, Aurora. At habang binabaybay, patuloy na babaybay ni Aghon itong area ng Philippines na ito, posibleng mas lumakas pa ito at mag-intensify into a severe tropical storm category. So 24 hours after that, or 72 hours from now, madaling araw ng Tuesday, May 28 ay nandito na ang sentro ni Aghon sa 325 kilometers silangan ng Basco, Batanes. At ngayong umaga, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi pa rin ng Luzon. Dito sa northern Aurora, Polillo Islands, sa bahagi ng southern portion ng Quezon, pati na rin dito sa eastern portion ng Romblon, at sa Camarines Provinces, sa Camarines Norte at Camarines Sur. May signal number 1 rin tayo nakataas dito sa area ng Catanduanes, sa bahagi ng Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang na dyan ang Burias at Ticao Islands, sa bahagi ng Northern Samar, Eastern Samar, sa isla ng Biliran, Leyte, Southern Leyte at itong extreme northern portion ng Cebu, pati na rin dito sa bahagi ng Dinagat Islands. Kaya sa mga nabanggit na lugar kung saan may wind signal tayo nakataas, patuloy tayong maging handa sa mga banta ng malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Aghon. At ang pinakamataas o yung highest possible wind signal na posible nating i-issue para sa bagyong ito ay wind signal number 2. Para sa mga ulan na dala nitong si Aghon, inaasahan natin, so itong mga areas, makikita natin sa table na ito, itong mga areas na ito ang pinakamaapektuhan ng mga malalakas sa pag-ulan ni Aghon. So heavy to intense rains ang posible nating maranasan sa malaking bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas, particular na sa mga areas ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. So ngayong araw, asahan natin yung mga heavy to intense na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Moderate to heavy rains naman ang posible nating maranasan dito sa area ng Romblon, Southern Leyte, itong southern portion ng Quezon, ilang bahagi pa ng Kabikulan at ang northern portions ng Western Visayas at sa Cebu. Parting tomorrow, unti-unti na babawasan yung mga areas na makakaranas ng tagulan. So heavy to intense rains dito sa area ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Bababa pa rin yung mga moderate to heavy rains sa ilang lugar ng Eastern Visayas at Southern Luzon, particular na yan sa Northern Samar, Polillo Islands, sa ilang bahagi ng Kabikulan at itong southern portion ng Quezon. At simula ngayon hanggang bukas, malaking bahagi pa rin ng Luzon, particular na itong Central and Southern Luzon, including Metro Manila,
Buong Visayas at Mindanao makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na mataas sa tsansa ng kalat-kalat at pag-ulan, pakulog at pagkidlat, dulot yan ng traffic extension nitong si Bagyong Aghon. So sa mga nabangkit na lugar, patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. At as of 5 AM today, wala pa rin tayo nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan magla-like sapagkat today, inasan pa rin natin itong katamtaman hanggang sa malong karagatan sa seaboards ng Bicol Region, Southern Seaboard ng Quezon, Eastern Seaboard ng Eastern Visayas, itong Western Seaboard ng Samar at Northern Samar at ang Eastern Seaboard ng Caraga Region. At idulit ko po, ito po yung ating track scenario para kay Bagyong Aghon. So after ng dalawang landfall niya kanina nga madaling araw at kagabi, inasahan natin na patuloy nitong ibayin ang area ng Eastern Visayas and within the next hours, lalabas na ito or didiretso na ito sa area ng Bicol Region. So passive landfall scenario ulit tayo sa nabanggit na lugar. At Eastern Visayas, Bicol Region ang maapektuhan nito for the next 24 hours at mag-emerge or lalabas sa karagatan sa north of Camarines Provinces bukas ng umaga. So during this period, na habang binabaybay na area na ito, ay mas posible nga mag-intensify pa itong si Aghon in tropical storm category. And starting tomorrow afternoon, magsisimula ng recovery period ni Aghon. Gagalaw na itong generate northward then pa northeastward. Magsisimula na itong gagalaw papalayo sa ating bansa. At pupapatuloy yung pagdalaw nito, generate northeastward patungo ito sa northern boundary na at Philippine Area of Responsibility at posible itong makamit ang typhoon category by that time. So yung far exit natin o yung posibleng ito ng ating area of responsibility ay between the period of late Tuesday to early Wednesday.